Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo. Wini-welcome namin yung mga kaating kaibigan galing sa Manibela na nagbababasa ng ulan sa labas at nagrarally. Kung hindi lang po maliit ito, in-accommodate namin kayong lahat dito sa aming tanggapan. Pero natutuwa ako at naging bahagi kayo ng pagdinig ni Senator Tulfo. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan, at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito eh. Noong ako'y gobernador, pinatupad to. Noong mga panahong yon, 2019 to 2022. Tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon, Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Davao. Sabi ko, kumbinsihin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung siya'y Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million, yung pinakamura. Lahat ngayon, sira na. Puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdaang administrasyon, hanggang ngayon, sa totoo lang, walang kaamor-amor sa akin eh. At sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos ng humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon, sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 minibus na binili nila, mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. At bilang panghuling punto, Mr. Chairman, sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ng halaga, kahit maganda ko ba yung driver, kulang po ang 24 na oras ng pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, mulat mula ang solusyon naman dito, pinansyal eh.